Hi guys, ito yung bagong Honda Dio. At kung naghahanap ka ng murang scooter, ito na yata ang pinakamurang scooter ng Honda. ₱58,690 pesos lang siya. Kaya, tapos kung titingnan mo sa kanyang hitsura, di ba? Hindi mo iisipin na ganyan lang yung presyo niya kasi premium na premium din yung kanyang hitsura. Tapos napakalapad niya pala sa personal. Akala ko, nung pinapanood ko siya sa video, tapos sa picture, akala ko maliit lang siya. Pero napakalapad niya pala, oh. Yan, napakalapad niya pala. Tapos napakaganda ng kanyang hitsura. Bali, combination siya ng glossy tapos matte color. Dito parang may pagka-metallic, tapos matte yung kulay niya dito sa gilid. Tapos ito naman glossy red. Tapos ang maganda dyan, LED na yung ilaw niya. So kapag kagabi, maliwanag talaga siya. Tapos ang kanyang signal lights, ayan, bulb type. Napakalaki niya, oh. Tingnan mo, ang laki ng kamay ko, pero lampas 2 dangkal ko siya. So isipin mo, meron kang 58,690, meron ka ng ganitong motor. Tapos pagdating sa kanyang front fender, naka matte color din siya. Tapos maganda din yung quality ng kanyang front fender, flexible. So kapag nabunggo ng kaunti, hindi siya agad mababasag. Then ayan, yung kanyang gulong ay 90 by 100 by 10. Tapos syempre naka tubeless na to. So kung sakaling matusok siya, hindi agad sisingaw kasi pwede mo siyang lagyan ng tire sealant. Then ayan, naka telescopic suspension siya. Then meron pa siyang design dito sa gilid, oh. Diba? Napakagandang tingnan. Dito naman sa part na to, maganda kasi naka-flat footboard siya. So kung marami kang dala-dala, kung pupunta ka sa palengke, diba? Hindi ka na mahihirapan kasi meron kang lagayan dito. Then komportable din yung paa mo. Tapos bukod dun, meron kang sabitan dito sa taas. Tapos meron pa siyang retractable hook. Ayan, oh. Diba? Retractable hook, so safe na safe yung gamit mo. Hindi siya mahuhulog, lalo na yung mga naka-plastic. Then dito naman sa kanyang panel, naka-analog siya. Then napaka-user friendly din ang kanyang design, ano. Ayan, nandito kanyang speedometer, yung kanyang odometer, then yung kanyang fuel indicator. Tapos signal lights, ayan, kabilaan. Maganda yung kanyang signal lights kasi hiwalay. So kung sakaling kakaliwa ka, malalaman mo nakakaliwa ka. Kung kakanan ka, kakanan ka. Hindi ka guys, iba na pinagsama na. Ito, nagkahiwalay. Tapos dito yung kanyang high beam. Tapos meron pa siyang logo ng Honda dyan, diba? Tapos dito naman sa kabila, nandito yung kanyang high beam and low beam. Tapos yung kanyang signal lights, right and left and right. Tapos yung kanyang busina. Tapos yung kanyang starting system. Siyempre silinyador. Tapos yan, preno. Napakaganda ng grip din niya, no? Hindi siya madulas, tapos hindi rin siya matigas. Ganda yung quality ng kanyang hawakan. Then bukod sa kanyang push start, meron siyang kickstart. So kung sakaling pumalya yung baterya mo, pwede kang mag-kickstart. So mapapa-under mo pa rin siya. So hindi ka magtutulak. Tapos sa kanyang upuan, napakalapad din ng kanyang upuan. Yung Mio Gravis ko, ganito din kalapad yung upuan. Akala ko akin na yung may pinakamalapad na upuan sa mga lower category. Meron pa pala itong Honda Dio. Ang lapad ng kanyang upuan, parang kasing lapad na siya ng Aerox. Ganito kalapad yung upuan ng Aerox, eh. Ayan, oh. Tapos ang ganda din ng quality niya. Parang malambot siya, kaya hindi masakit sa puwet kung maglo-long ride ka. Tapos ang maganda pa dun, meron siyang underseat storage sa malaki. 14.4 yung capacity ng kanyang U-Box. So feeling ko magkakasya din dito yung half-face helmet. Ayan. So pwede kang maglagay dyan ng mga gamit mo. Tapos meron pa siyang separate dito. Pwede mo siguro ilagay dito yung tools mo, kagaya ng mga screwdriver mo. Tapos ayan, meron pa dito lagay ng papel. Ayan, di ba? Ang kanyang fuel tank capacity ay 5.3 liters. So malaki din yung kanyang tangke, ano? So matagal-tagal din bago maubos kasi malaki siya, eh. Pagdating naman sa kanyang makina, ito ay 109cc, 4-stroke single overhead cam. Then ang kanyang cooling system ay air-cooled. Tapos ang kanyang fuel system ay nakakarburador pa siya. Dito naman sa bandang taillight niya, naka-bulb type siya. Tapos napakataba din ng kanyang ilaw. So kapag gabi, kitang-kita ka kaagad. Kasi mataba siya, malapad. Then ang kanyang mga signal lights ay naka-bulb type din. Bali yung kanyang headlight lang ang naka-LED.
Tapos sa kanyang rear fender, ayan, meron pa siyang reflector dito para mas mabilis ka makita sa kalsada. Then ang kanyang gulong, ayan, 90 by 100 by 10 siya. Tapos ang kanyang preno, ayan, naka drum brake siya. Tapos sa kanyang suspension, naka monoshock siya, ayan, ano? So kapag pang araw-araw, pang deliver, mga ganun, talagang sulit na sulit itong Honda Dio na to. Tapos ayan, nakalagay dito yung Dio. So talagang naka-bulgar siya dyan. Kaya malalaman agad na Dio siya. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, maganda dito kasi mataas siya. So kung sakaling dadaan ka sa medyo baha na kalsada, so hindi ka matatakot kasi mataas siya eh. Hindi mababasa yung makina mo. Pero hindi advisable na dumaan sa baha ha. Ano lang yun ha, kung sakaling wala ka ng choice tapos kailangan mong dumaan, medyo makakasurvive ka kasi mataas siya kumpara sa ibang mga scooter. Tapos ang kanyang seat height naman ay 765mm. Kung hindi ka katangkaran, kayang-kaya mo ding i-drive to. Kahit siguro mga 4.9 or 5 flat, kayang-kaya i-drive itong motor na to. Tapos magaan lang naman siya. Ang kanyang timbang ay 104 kilos lang. Pagdating pala sa kanyang braking system, naka-drum brake siya sa harapan. Tapos naka-drum brake din dito sa likuran. Pero maganda naman doon, naka-combi brake siya. So kapag preneno mo yung harap, sasabay din yung likod. So safe na safe siya kung sakaling mabigla mong mapiga yung preno, balance pa rin yung pagkakapreno mo kasi naka-combi brake siya. Magandang safety features din yan. Pagdating naman sa kanyang dimension, ang kanyang length ay 1,781mm. Ang kanyang width ay 710mm. Tapos yung kanyang height ay 1,133mm. Then pagdating naman sa kanyang presyo, ayan nga, napaka-affordable. 58,690 pesos lang siya. Tapos kung gusto mo, pwede mo rin siyang i-installment through Motor Trade. Ang kanyang down payment ay 3,000. Ang magiging monthly mo sa 36 months ay 2,645. Tapos kung updated ka naman, may rebate pa siya na 200 pesos. So magiging monthly mo na lang ay 2,445 pesos. So yun guys, diba? Napaka-affordable. Tapos napakaganda ng forma. Kaya naman masasabi kong sulit na sulit siya kung pang araw-araw, pampasok sa school, pampasok sa trabaho, panghatid sundo, o kaya pang negosyo, masasabi kong sulit na sulit itong motor na to. Tapos syempre, ang maganda dun, yung brand niya, Honda. At least ito, may pangalan na, tapos alam mong quality talaga. At kung nandito ka naman sa Bicol, nung nandito ka sa Camsor, dito sa Iriga City, meron ditong available, dito lang yan sa may Honda San Jose, Iriga City. At meron silang display dito, tapos pwede pa silang mag-order ng ibang kulay kung gusto mo. Kung pupunta naman kayo dito, hanapin nyo lang si Sir Eric at i-assist kayo niya. So yun lang guys, dito ko natatapusin ang ating video dito sa Honda Dio. At sana nagustuhan ninyo. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ride safe always and God bless.